Kakabit ko na yung tuner niya, oh. Dumating na yung tuner niya. Kaso kailangan kong i-enlarge sa ring terminal kasi hindi magkasya. Palalakihin ko ng konti rin ilalim, mga gantong kakapal. Ganto. Ayos na, tama lang yung pinalaki ko. Tapos pinalaki ko rin ng konti itong tulo. Ito natin. Bali nilalagay ko na yung tuner. At dahil nag-eksakto na yung butas niya, kanina kasi hindi pumasok hindi ko kasi, kaya nilagyan ko muna yan dati ng pre-drill para adjust ko na lang yan pagka dumating na yung tuner, kasi mahirap yung magbutas na ng eksakto tapos pagdating ng tuner ay hindi sukat. Kaya sadya pong dyan re-repair niya pag dumating na. Tsaka medyo makapal-kapal pa yung pinakang head niyan at mamaya ibabawasan ko pa yan dahil titingnan ko muna kung kakagat ng ayos yung gear niya doon sa yung lock niya. Pag hindi pa masyadong kumagat yan, medyo sobrang kapal pa, babawasan ko pa rin lang yan pagka napansin kong hindi siya mag-aksakto. Mukhang yan, oh. Binawasan ko na po, hindi ko na pinakita yung pagbabawas, pero pinliner ko po yan tapos sinander ko uli para kuminis uli siya. Yan po, saka ako uli binalik. Kasi napansin ko kanina parang hindi, yung padulo ay hindi kumagat masyado, o kunti lang yung kagat, kaya parang mahuna. Kaya yun, binawas ko lang ng kaunti. Siguro nasa mga 1mm o 2mm. Yan, ayos na po yung kanya, no? Sinukat ko na po ng ayos para mas magandang tingnan, para pantay na pantay. Bali, bubutasan ko na lang yun. Ipi-pre-drill ko yung tornilyo niya, yung second lock niya, para hindi siya umibo. Tapos saka ko tutor nyo, kasi hindi pwedeng hindi ipi-pre-drill yan dahil hardwood yung kahoy. Nahihirapan yung baka maharos ka agad yung maliliit pa naman yung tornilyo, kaya nag-pre-drill muna rin ako. Bali, baka sa inyo kung gusto nyong makagawa din ng ganyang gitara at may mahilig diyang sa paggigitara, gusto magawa, sundan nyo po ito para makagawa kayo ng mas mura. Tapos kayo rin po ang masusunod kung anong klaseng kahoy ang gagamitin nyo, dahil kasi pag yung binibili hindi natin sigurado, baka mahunang kahoy lang yun, kaya medyo mura. Kapag ganitong homemade, basta tama lang yung pagkakasukat at pagkakagawa, mas maganda pa kaysa dun sa bumili ng bago na.
Kaya mas okay pa nga yung sariling gawa. At least nasa sa nagawa na kung paano nyo mapapaganda ang kanyang sariling gitara. Tsaka yung mga parts niyan ay di nasa sa may-ari na rin kung bibili niya yung original o medyo mura-mura lang. Hindi nasa sa kanya na. Bali, utay-utay lang po yung pag-upload ko nung kanya, ng full building niyan. Pero pagka yun kung gusto niyo po magawa ay sundan niyo yan. May mga kasunod, may mga kasamahan yan. Isang buong paggagawa po ng gitara yan. Pinag-iwahiwalay ko lang dahil ang hahaba. Bali, kung nagustuhan niyo yan, pwede nyo i-like ang video ito, at saka kung gusto niyo pang mas marami makapanood ay pa-share na lang po para makatipid tayo pagka tayo magagawa ng ganyan. Kaya ginawa ko lang po yung para sa aking sarili dahil gusto kong maturuan yung aking mga bata ng paggitara. Kaya ay ang mahal naman ng pagbagong gitara, kaya naisipan ko ano kaya kung gumawa ako. Kaya ayan po ang resulta, kung ano man ang kanyan. Basta sa final video po niyan, tetestingin po natin yan kung magandang tumunog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan niyo yung aking video. Thank you po ulit.